King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1136. Pagdating ng Dragon Emperor. Zhao Fang, alam kong mayroon kang mas maraming mapagkukunan na naglalaman ng aura ng ancient origin. Inihayag ni Kun Yun ang isang ekspresyon na alam mo na kung ano ang pinag-uusapan ko. Malinaw na si Kun Yun ay humihingi kay Zhao Fang ng mga mapagkukunan, at ang kanyang boses ay naglalaman ng isang pahiwatig ng pagbabanta. Kung malalaman ng iba pang sacred kings at demigods ng continent zone na si Zhao Fang ay may resources na naglalaman ng ancient origin aura, lahat sila ay magiging kaaway ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, sa pag-abot sa antas ng sacred king, lahat ay gustong maabot ang heavenly divine realm at magtungo sa maalamat na ancient desolate realm of gods. Wala silang pakialam kahit na kailanganin nilang isakripisyo ang kanilang buong angkan para sa pagkakataong makakapasok sa heavenly divine realm. Kun Yun, huwag mong i-overestimate ang sarili mo. Sabi ni Zhao Fang sa malamig na tono. Bagamat nagkaroon ng mahalagang papel si Kun Yun para kay Zhao Fang at sa Hall of Gods kamakailan, binayaran na siya ni Zhao Fang. Kung kailangan ni Kun Yun ang tulong ni Zhao Fang upang makapasok sa Heavenly Divine Realm, tutulungan siya ni Zhao Fang, ngunit kung gusto ni Kun Yun na banta si Zhao Fang, siya ay masyadong walang muwang. Sa kasalukuyang lakas ni Zhao Fang, hindi siya natakot kay Kun Yun. Zhao Fang, ang pagiging mas malakas ko ay makakatulong sa iyo at sa Hall of Gods. Nagpatuloy si Kun Yun sa pagsasalita. Bagamat ang Hall of Gods ay kalmado ngayon, halos lahat ng malalaking puwersa sa continent zone ngayon ay mararamdaman na ang Grand Imperial Hall ay hindi basta-bastang ipipikit ang isang mata ng mas matagal. Mayroon akong mga mapagkukunang iyon, ngunit iyon ang isa sa aking mga nakatagong card. Biglang tumayo si Zhao Fang at naglabas ng nakakatakot na aura na pumipilit sa langit at lupa sa malapit. Si Zhao Fang ay nasa loob ng ilang buwan pagkatapos ng pakikipaglaban sa Black Destruction Serpent Dragon, at lahat ng kanyang aspeto ay lumakas. Sa kanila, ang kanyang soul intent at sacred lightning body ang pinakahalata. Sa mga tuntunin ng pag-unawa, si Zhao Fang ay may mga bunga, at mayroon din siyang hindi mabilang na mga mapagkukunan para sa kanyang buhay at katawan. Higit pa rito, ang god blood sa kanyang daliri ay nagpapalakas din sa katawan ni Zhao Fang. Ang mga intensyon ni Zhao Fang ay medyo malino din. Dahil mayroon siyang mga mapagkukunan na maaaring magpakilos sa mga puso ng lahat ng sacred kings at demigods, magkakaroon siya ng malaking grupo ng mga katulong kung gagamitin niya ng matalino ang kanyang mga mapagkukunan. Sa puntong iyon, maraming tao ang gustong tumulong kay Zhao Fang, kaya hindi na niya kailangan si Kun Yun. Siyempre, ayaw ihayag ni Zhao Fang ang lahat maliban na lang kung kailangan niya. Ang lakas ng katawan. Lihim na nagulat si Kun Yun. Sa sandaling ito, maging siya ay nakaramdam ng pressure sa pisikal na katawan ni Zhao Fang. Kahit na ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Zhao Fang ay mas malalim kaysa kay Kun Yun, si Kun Yun ay nabuhay muli mula sa dugo at naranasan ang kanyang nakaraang buhay, kaya ang bilis ng kanyang paglilinang ay napakabilis. Gayunpaman, mula sa hitsura nito, ang yugto ng pagpapalakas ng katawan ni Zhao Fang ay kapantay ng Kun Yun, ngunit dahil ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Zhao Fang ay mas malalim, ang katawan ni Zhao Fang ay bahagyang mas malakas kaysa kay Kun Yun. Ang mas nakakatakot para kay Kun Yun ay ang pakiramdam niya na ang layunin ni Zhao Fang ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kakalabanin ako ni Zhao Fang kahit na wala ang kanyang eye bloodline ngayon. Si Kun Yun ay natigilan at nadismaya sa parehong oras. Siya ay isang nabuhay na demigod, ngunit siya ay mas masahol kaysa sa isang tao na isang hari lamang sa kanyang nakaraang buhay. Nang mag-isip hanggang doon, naramdaman ni Kun Yun na nawala ang lahat ng kanyang mukha. Whoosh! Bumalik si Zhao Fang sa kanyang bulwagan. Malamang na naghahanda si Kun Yun na pumasok sa Heavenly Divine Realm o kung hindi ay nakabawi na siya sa antas ng isang demigod sa pamamagitan ng paggamit ng nakuha niya sa God Corpse. Bulong ni Zhao Fang. Sinadya ni Kun Yun na bawasan ang bilis ng kanyang cultivation upang pagsamahin ang kanyang lakas at subukang makalusot sa pinakamalakas na paraan na posible. Kaya naman, sumuko rin si Zhao Fang sa pagtaas ng bilis ng kanyang cultivation at piniling mag-consolidate. Ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang paglinang gamit ang 10,000 Divine Thoughts Technique, ngunit sa pagkakataong ito, mas itinoon niya ang pansin sa Golden Kun Sacred Lightning Body. Ayon sa sinabi ni Kun Yun,
Ang pinakamahirap na bahagi upang makapasok sa Heavenly Divine Realm ay ang True God Lightning Tribulation. Whoosh! Inilagay ni Zhao Feng ang Lightning God Crystal sa kanyang God Eye Dimension. Si Zhao Feng talaga ay may God Crystal na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging gulat. Sa Lightning God Crystal na ito, tumaas ng hindi bababa sa 20% ang tsansa ni Zhao Feng na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Ginamit ni Zhao Feng ang bahagi ng kanyang focus upang maunawaan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning mula sa Lightning God Crystal. Kasabay nito, ganap na na-activate ni Zhao Feng ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang Lightning Soul Body upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body. Weng! Mahigit sa 4,500 simbolo ng God Tribulation Lightning ang kumislap sa kanyang Lightning Soul Body, na nagbigay ng immortal at walang kamatayang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Mabilis na nahawakan ng mental energy ni Zhao Feng ang kapangyarihang ito at ginamit ito sa Sacred Lightning Body. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay lubhang nababanat sa kapangyarihan ng kidlat, ngunit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay iba. Naglalaman ito ng Tao of Destructions at nagdulot ng mapangwasak na pinsala sa lahat. Sa makatuwid, kahit na ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay umabot na sa peak stages ng ika-6 na antas, hindi pa rin ito kayang tiisin ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na nagpapadalisay sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang paghinga, lumitaw ang mga itim na marka sa katawan ni Zhao Feng. Magpapahinga ako sandali, pagkatapos ay magpatuloy. Nagulat si Zhao Feng, at agad siyang tumigil. Gumamit siya ng ilang mapagkukunan upang mabawi ang kanyang life force at mga pinsala, at ang kanyang undying Sacred Lightning Body ay nagsimula ring gumaling. May limitasyon ang paggamit ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning para pinuhin ang Sacred Lightning Body. Kung ito ay nalampasan, kung gayon ito ay katulad ng pananakit sa sarili. Lumipas ang kalahating taon sa isang iglap. Sa loob ng Misty Spatial World. Weng! Shu! Mananipis na kaluskos ng kidlat ang tumakbo sa paligid ng madilim na gininto ang katawan ni Zhao Feng. Lahat sa loob ng ilang yarda ng Zhao Feng ay nawasak ng God Tribulation Lightning aura na ito at hindi na mabawi. Sa nakalipas na kalahating taon, ang pangunahing pinagtutuunan ni Zhao Feng ay ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body, na nangangahulugang tumaas ang resilience ng Sacred Lightning Body ni Zhao Feng laban sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at naglalaman din ito ng elemento ng God Tribulation Lightning ngayon. Sa isang tiyak na antas, ang mga diskarte sa labanan na nauugnay sa Sacred Lightning Body ay napalakas din. Lightning Soul Body. Tribulation Lightning Sacred Body. Nayanig ang isip ni Zhao Feng habang napuno ng kagalakan ang kanyang mukha. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay umunlad sa dalawang landas na ito, at ang kanyang mga pagkakataong makapasok sa Heavenly Divine Realm sa hinaharap ay tataas ng hindi bababa sa 40%. Shua! Ang kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Boom! Nagpakawala si Zhao Feng ng soul attack laban sa Black Destruction Serpent Dragon, pagkatapos ay bumuo ng Dark Heart Seal at sinubukang itatak ito sa kaibuturan ng kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Walang silbi, Zhao Feng. Hindi ako kayang alipinin ng iyong mahinang soul intent at magaspang na lihim na pamamaraan. Lumaban ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit sa totoo lang, nagsisimula ng gumalaw ang puso nito. Nasaksihan ng Black Destruction Serpent Dragon ang marami sa mga nakatagong card at mahalagang mapagkukunan ni Zhao Feng sa dimensyong ito. Kahit na nagawang makatakas ng Black Destruction Serpent Dragon, hindi ito maglalakas loob na maghiganti kay Zhao Feng maliban kung nakabawi ito sa pinakamataas nitong lakas. Black Destruction Serpent Dragon, limitado ang pasensya ko. Iniwan ni Zhao Feng ang God Eye Dimension na may malamig na ekspresyon. Maraming beses na niyang sinubukang alipinin ang Black Destruction Serpent Dragon habang siya ay nasa pag-iisa, ngunit lahat sila ay nauwi sa kabiguan. Nagpasya si Zhao Feng na, kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi yumuko bago niya sinubukang makapasok sa Heavenly Divine Realm, papatayin na lang niya ito. Pagkatapos ng lahat,
si Zhao Fang ay maaaring mabaigo at mawala, kaya ang pag-iwan sa Black Destruction Serpent Dragon ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Boom! Ang nakakatakot na Heaven Earth Yuan Chi ay bumuo ng purple na liwanag sa paligid ng lugar kung saan si Zhao Yufei ay nasa hiwalay. Ang nakakagulat na tanawing ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming upper echelon na miyembro ng Hall of Gods, at sila ay nag-scan sa direksyong iyon gamit ang kanilang divine sense. Hindi pa rin umaalis sa pag-iisa si Yufei. Nagulat si Zhao Fang matapos mag-scan gamit ang kanyang divine sense. Si Zhao Yufei ay mayroong bloodline ng spiritual race. Sa lohikal na pagsasalita, wala sa kanyang mga aspeto ang dapat na mas mahina kaysa kay Nan Gongsheng, Kun Yun, o Zhao Fang, ngunit dahil limitado ang kanyang bloodline purity, hindi siya namumukod tangi sa kanila. Gayunpaman, naniniwala si Zhao Fang na ang lakas ni Zhao Yufei ay tiyak na tumaas ng husto pagkatapos ng panahong ito ng pag-iisa. Sa sandaling ito, gumalaw ang sentido ni Zhao Fang, at bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa isang tiyak na direksyon at tumingin sa malayo. Ho! Isang hindi nakikitang kapangyarihan ng Draconic Providence ang nagsimulang magtipon patungo sa Hall of Gods. Umihip ang mga hangin at ulap sa kalangitan habang ang kahangahangang aura ay naging sanhi ng pagyanig ng puso ng lahat ng mga eksperto sa Hall of Gods. Ito ang mga imperial. Ang Grand Imperial Hall ay dumating na sa wakas. Agad na inilipat ng mga upper echelon na miyembro ng Hall of Gods ang kanilang atensyon kay Zhao Yufei. Demigod Dragon Emperor. Nakatuon ang mga mata ni Zhao Fang sa isang gintong figure ilang dosenang libong milya ang layo. Ho! Sa isang iglap lang, pinangunahan ni Demigod Dragon Emperor ang iba pang miyembro ng Grand Imperial Hall at nagpakita sa hangin sa itaas ng Hall of Gods. Isang nakakatakot na Draconic Providence ang bumaba sa langit at lupa, at ang lahat ng layunin at kapangyarihan ay tila nag-freeze. Maligayang pagdating, Senior Dragon Emperor mula sa Grand Imperial Hall. Bahagyang yumoko si Zhao Fang at magalang na sinabi. Pagkatapos ay sinilip niya ang iba pang miyembro ng Grand Imperial Hall. Bukod sa Demigod Dragon Emperor, mayroon ding Demigod Tai Chi, Sacred King Feather Spirit, at isa pang Sacred King na eksperto sa Phoenix Robe na nagmula sa Grand Imperial Hall. Sumagot si Demigod Dragon Emperor habang damapo ang kanyang tingin sa kung saan si Zhao Yufei ay nag-iisa sa maikling sandali. Shua! Sa susunod na sandali, ang Demigod Dragon Emperor at ang iba pang miyembro ay lumitaw sa bulwagan kung saan naroon si Zhao Fang. Ang mga miyembro ng Grand Imperial Hall ay nagpalabas ng isang malakas na pag-agos ng Draconic Providence, ngunit walang nakakaalam kung ito ay sinadya o hindi. May dahilan ba kung bakit pumunta rito ang Grand Elder ng Grand Imperial Hall? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang na may normal na ekspresyon. Sobrang tatag ng aura niya. Bahagyang gumalaw ang puso ng apat mula sa Grand Imperial Hall habang sinisiyasat nilang mabuti si Zhao Fang. Mahirap isipin na ang isang maliit na late stage na Mystic Light Realm ay nagawang kumilos ng walang pakialam laban sa pressure ng dalawang demigod at dalawang Sacred Kings. Zhao Fang, ang Lord Dynasty ay gagantimpalaan ang Hall of Gods para sa pagsira sa Nine Darkness Palace, na nakipagsabwatan sa mga hindi tao kamakailan. Unang sinabi ni Demigod Dragon Emperor kay Zhao Fang ang kanilang pananaw sa pagsira sa Nine Darkness Palace. Pagkatapos ng lahat, ang mga aksyon ni Zhao Fang ay nakatulong sa Great Gun Lord Dynasty na maalis ang isang malaking panganib, kahit nasa ibabaw. Iyon lang ang dapat nating gawin. Magalang na tumugon si Zhao Fang kay Demigod Dragon Emperor. Zhao Fang, pinatay mo ba si Sacred King Samsara? Sa sandaling ito, nagsalita si Demigod Tai Chi na may malamig na tingin. Sa God Corps, nilabanan ni Zhao Fang ang Demigod Tai Chi, kaya hindi niya nagustuhan si Zhao Fang. Tama iyan. Nagkaroon kami ng ilang mga personal na problema. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang ngunit hindi nagdetalye. Zhao Fang, ang Grand Imperial Hall ay narito sa pagkakataong ito para sa pamamaraan ng Sacred King Samsara na makakalap ng kapangyarihan ng mga inapo ng Eight Great God Eye. Nagpatuloy ang Demigod Dragon Emperor at sinabi kay Zhao Fang kung bakit sila naririto. Ang lihim na pamamaraan na iyon ay masyadong nakakagulat at dapat ibigay sa Grand Imperial Hall upang alagaan. Kung ito ay hindi sinasadyang ibinigay sa mga hindi tao,
maaari itong magdulot ng panibagong digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties, na magiging kapahamakan para sa lahat. Matuwid na sabi ni Demigod Tai Chi. Kaya, nais ng Grand Imperial Hall na ibigay mo ang lihim na pamamaraan. King of Gods, Kabanata 1137. True God Spiritual Race. Kaya, nais ng Grand Imperial Hall na ibigay mo ang lihim na pamamaraan. Matuwid na sabi ni Demigod Tai Chi. Ito ang tunay na layunin ng Grand Imperial Hall. Anuman ang kanilang sinabi ay maaaring baliwalain. Masyadong nakakatakot ang lihim na pamamaraan ng Sacred King Samsara. Kahit isang dalubhasa sa True God ay hindi ito mablock. Inalipin na ni Zhao Fang ang may-ari ng Eyes of Myriad Forms, at ang Hall of Gods ay may isang tao na may isang Eye of Death. Imposibleng iwan na lang ng Grand Imperial Hall ang isang malaking banta. Bagamat ang Grand Imperial Hall ay walang mga inapo ng God Eye, kung nakuha nila ang sekretong teknik na ito, maaari silang makahanap ng ibang paraan para magamit ito, o maaari rin nilang hanapin ang mga inapo ng God Eye sa Lord Dynasty. Sa kabuuan, ang Grand Imperial Hall ay dumating sa oras na ito para sa kanilang sarili upang mapanatili nila ang ganap na pangingibabaw sa sona ng kontinente. Dahil ang Hall of Gods ay kasalukuyang mayroon lamang dalawang inapo ng God Eye, hindi nila magagamit ang lihim na pamamaraan ng Sacred King Samsara. Bukod pa rito, kahit na ang Hall of Gods ay magkaroon pa ng 1,000 o 10,000 taon, hindi sila magiging katugman ng Grand Imperial Hall, kaya lahat ng mga mula sa Grand Imperial Hall ay naniniwala na ang Hall of Gods ay ibibigay ito. Paumanhin, ang Sacred King Samsara ay nawasak ang sarili, at maging ang kanyang interspatial na dimensyon ay nawasak. Sumagot si Zhao Fang, at ito nga ang nangyari. Naging malamig ang ekspresyon ng apat mula sa Grand Imperial Hall. Maging ang Demigod Dragon Emperor ay nagbigay ng matalim na sulyap kay Zhao Fang, at tila hindi siya nasisiyahan. Personal siyang pumunta sa Hall of Gods, ngunit hindi sila binigyan ni Zhao Fang ng kahit anong mukha at ayaw niyang ibigay ang lihim na pamamaraan. Zhao Fang, ang lihim na pamamaraan na ito ay napakahalaga. Alam ito ng Grand Imperial Hall. Hindi kami kukuha ng isang bagay mula sa Hall of Gods nang walang bayad. May ibibigay ang Grand Imperial Hall bilang kapalit, at ang Hall of Gods ay paprotektahan ng Grand Imperial Hall sa hinaharap. Ang Sacred King na nakasuot ng Phoenix Robe ay dahan-daang nagsalita. Ang Grand Imperial Hall ay dumating na may ilang mga paghahanda sa isip. Si Demigod Tai Chi at ang babaeng ito ay isang duo, ang una ay kumilos ng matigas habang ang isa naman ay malambot. Talagang hindi nakuha ng junior na ito ang lihim na pamamaraan ng Sacred King Samsara. Napabuntong hininga si Zhao Fang at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ngunit ang mga ekspresyon ng apat mula sa Grand Imperial Hall ay naging mas pangit. Ang Demigod Dragon Emperor at ang Sacred King na nakasuot ng Phoenix ay nag-iisip kung mayroon ng tatlong inapo ng God ay si Zhao Fang. Kung hindi, bakit hindi siya magbibigay ng anumang mukha sa Grand Imperial Hall? Zhao Fang, nag-iisip ka bang gumawa ng masama sa Great Gun Lord Dynasty sa pamamagitan ng pag-iingat ng lihim na pamamaraang ito? Nagalit si Demigod Tai Chi. Siya ay tinanggihan ni Zhao Fang noong huling pagkakataon sa God Corps nang humingi siya ng God Blood, at ngayon ay nangahas si Zhao Fang na tanggihan ang Demigod Dragon Emperor at ang buong Grand Imperial Hall. Malamig na tumawa si Demigod Tai Chi sa kanyang puso. Tumingin siya kay Zhao Fang na parabang nakatingin siya sa isang bangkay. Sinabi ko na nga na wala akong secret technique. Ano ang intensyon ni Demigod Tai Chi para sisihin kami? Naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Fang, at nagsimulang magbago ang kanyang tono. Napagtanto niya na, kung gaano siya kabait, mas mabangis na kumilos ang kalabang partido. Titingnan natin kung totoo iyon pagkatapos kong personal na hanapin ito. Napakunot ang bibig ni Demigod Tai Chi sa isang nakamamatay na ngiti. Ang paghahanap ni Demigod Tai Chi ay nangangahulugan ng paghahanap sa kaluluwa ni Zhao Fang. Sa gilid, si Demigod Dragon Emperor ay tahimik. Halata naman na pumayag siya sa ginawa ni Demigod Tai Chi. Hanapin. Anong karapatan mong maghanap ng anuman sa Hall of Gods? Malamig ang tono ni Zhao Fang, at binibigkas niya ang bawat salita ng may paghinto. Sa sandaling ito, kahit na ang Hall of Gods ay hindi ang kapareha ng Grand Imperial Hall, 4 na tao lamang mula sa Grand Imperial Hall ang dumating.
Ang Hall of Gods ay hindi kailangang matakot sa ganoong antas. Ikaw. Natigilan ang ekspresyon ni Demigod Tai Chi bago muling nagalit, at inilabas niya ang kanyang demigod intent, na sumanib sa kalawakan. Sa sandaling ito, si Demigod Tai Chi ay naglalagay ng presyon kay Zhao Feng at hindi nagpigil. Kung ito ay isang normal na late stage na Mystic Light Realm, malamang na hindi nila kakayanin kahit isang sandali laban sa intent of a demigod at tuluyang gumuho. Malamig na bamulong si Zhao Feng habang ang maliliit na kaluskos ng puting kidlat ay kumikislap sa kanyang balat. Shoo! Isang surge ng destructive lightning aura ang sumire sa layunin ni Demigod Tai Chi nang bumaba ito sa paligid ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay natatakpan ng manipis na mga kaluskos ng kidlat, at ang layunin ni Demigod Tai Chi ay hindi man lang nakalapit sa katawan ni Zhao Feng upang magdulot ng anumang epekto. Nagulat ang apat mula sa Grand Imperial Hall. Alam nila ang kapangyarihang ito ng kidlat, ito ay ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Kasabay nito, dalawang malakas na aura ang lumitaw sa ibang lugar sa Hall of Gods. Sina Kun Yun at Nan Gongsheng ay ipinatawag ni Zhao Feng at nagpakita sa lihim na bulwagan na ito. Sa puntong ito, si Nan Gongsheng ay may kulay ube at kulay dugo na buhok. Siya ay may malamig at malupit na ekspresyon at naglabas ng isang uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay. Hindi rin simple si Kun Yun. Bagamat isa pa lang siyang Sacred King, kahit na ang mga normal na demigod ay hindi niya kakampi. Kung wala nang dapat pag-usapan, ang Senior Dragon Emperor ay maaaring bumalik ngayon. Biglang tumayo si Zhao Feng at sinabi. Wala silang magagawa maliban sa saktan ang Grand Imperial Hall, ngunit hindi iyon sapat para masira ang Hall of Gods. Ang Hall of Gods ay hindi na isang maliit na puwersa. Ito ang numero 1 puwersa sa ibaba ng dalawang 4-star powers. Sa gilid, nanikip ang puso ni Kun Yun. Hindi niya akalain na ang relasyon ni Zhao Feng at ng Grand Imperial Hall ay umabot sa ganoong masamang antas, ngunit hindi nagtagal ay nakahinga siya ng maluwag matapos maalala ang mga mapagkukunan na mayroon si Zhao Feng at kung paano niya madaling makuha ang ibang puwersa sa Lord Dynasty na sumama sa kanya. Ang mga ekspresyon ng apat mula sa Grand Imperial Hall ay sobrang pangit. Ang Hall of Gods, nakakalikha lamang kamakailan, ay nangahas na labanan ang isang 4-star power ng Lord Dynasty na umiral sa daan-daang milyong taon. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Grand Imperial Hall ay nag-aalala pa rin tungkol sa Dark Moon Lord Dynasty, maaaring gumamit na sila ng mga puwersang pamamaraan laban sa Hall of Gods. Zhao Feng, ang pinuno ng Great Gun Lord Dynasty ay ang Grand Imperial Hall. Ang Demigod Dragon Emperor ay nagsalita sa sandaling ito at nagpakawalan ng isang surge of power sa bawat direksyon. Bilang pinakamalakas na puwersa sa Great Gun Lord Dynasty, ang Grand Imperial Hall ay hindi maaaring pahintulutan ang momentum ng Hall of Gods na supilan sila. Kahit na may mga katulong si Zhao Feng tulad ni Nan Gongsheng at Kun Yun, hindi sila inilagay ni Demigod Dragon Emperor sa kanyang mga mata dahil siya ang pinakamalakas na demigod ng Great Gun Lord Dynasty. Sa sandaling ito, halatang medyo galit ang Demigod Dragon Emperor. Ang kapaligiran sa loob ng bulwagan ay lubhang tense, at maging ang hangin mismo ay tila nagyelo. Ang aura ng magnificent power at draconic providence sa langit at lupa ay nagsimula ng mabilis na tumaas. Gayunpaman, sa sandaling ito, boom! Biglang yumanig ang langit at lupa nang lumitaw ang isang nakakatakot na bagyo ng kapangyarihan. Ang lahat ng Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng ilang dosenang libong milya ay agad na sinipsip. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, tumingin sina Zhao Feng, Kun Yun, Demigod Dragon Emperor, at lahat ng iba pa sa bulwagan. Hua! Ang hangin mismo ay biglang napunit at nabuo ang isang napakalalim na butas. Ho! Whoosh! Whoosh! Ang mga surge ng nakatatakot na kapangyarihan ay bumuga mula sa mga spatial na bitek sa tabi ng butas. Sabihin sa lahat na umatras. Kaagad na nagbigay ng utos si Zhao Feng kay Bichinyu. Sa kabutihang palad, ang butas na ito ay lumitaw sa napakalayo sa kalangitan, kung hindi, ang Hall of Gods ay nawasak. Ito, maging ang Demigod Dragon Emperor ay may solemn na ekspresyon. Yufei. Tumingin si Zhao Feng kung nasaan si Zhao Yufei. Sinubukan ni Zhao Feng na hadlangan siya sa kanyang layunin, ngunit walang reaksyon si Zhao Yufei. Whoosh! Whoosh!
Si Zhao Feng at ang mga mula sa Grand Imperial Hall ay umatras ng ilang libong milya, ngunit kahit noon pa man, naramdaman nila na ang kanilang mga bloodline at kapangyarihan ay ganap na pinigilan. Nahirapan din silang huminga. Boom! Isang nakakapangilabot na ipinagbabawal na divine power ang biglang bumaba. Ho! Dalawang figure ang lumabas mula sa butas. Ang isa sa kanila ay isang binata. Medyo parang bata ang mukha niya, ngunit ang kanyang hitsura ay maaaring magseselos kahit na ang mga babae, at ang isang mapang-asar at mapagmataas na hitsura ay makikita mula sa kanyang mga kilay. Sa tabi niya ay isang matanda na may mahinang aura. Ang dalawa ay nagbahagi ng isang karaniwang katangian, ang kanilang mga katawan ay kristal, transparent, at kumikinang na may malasalaming liwanag. Ang langit mismo ay yumanig nang lumitaw ang dalawang ito sa langit at lupa, na para bang ito ay guguho. Mga true god mula sa sinaunang desolate realm of gods. Nagulat ang puso ni Demigod Dragon Emperor. Sinabi sa kanya ng kanyang sentido na ang lakas ng matanda ay mas malakas pa kaysa sa true god Tianfa. Pagbaba ng mga true god. Naging pangit ang ekspresyon ni Zhao Feng. Mas maraming true god ang nagmula sa ancient desolate realm of gods sa loob ng maikling panahon. Narito kaya sila para sa true god Tianfa. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Demigod Tai Chi. Yuan Long, palitan mo ang iyong bloodline at katawan para maging angkop sa istruktura ng Yuan Chi dito. Sabi ng matanda sa binata. Naiintindihan. Ipinikit ng binata ang kanyang mga mata, at isang kristal na glow ang damaloy sa kanyang katawan. Ang mga panginginig sa kalangitan ay nagsimulang kumalma. Ito ang spiritual race bloodline. Matagal nang kilala ni Zhao Feng si Zhao Yufei at agad itong naramdaman ng ang lalaki ay naglabas ng tipak ng kanyang bloodline na aura. Maaaring nandito ang mga taong ito para kay Yufei. Hulaan ni Zhao Feng sa kanyang puso. Master, ang ina po ng isang taong may bloodline na spiritual race ay naroon. Itinuro ni Yuan Long kung saan si Zhao Yufei ay nag-iisa. Si Zhao Feng at ang mga mula sa Grand Imperial Hall na ilang libong milya ang layo ay ganap na hindi pinansin ng elder at junior na ito. Tumingin ang matanda sa direksyon ni Zhao Yufei at itinuro. Whoosh! Isang misteryosong liwanag ang bumungad sa katawan ni Zhao Yufei. Weng! Boom! Ang katawan ni Zhao Yufei ay agad na naglabas ng walang katulad na sinaunang bloodline na aura. Nakalusot siya. Nanlamig ang ekspresyon ni Kunyon, at huminga siya ng malalim nang maramdaman niya ang paglilinang ni Zhao Yufei. Anong klaseng kapangyarihan ito? Natigilan din ang Demigod Dragon Emperor. Itinuro lang ng misteryosong elder na ito gamit ang isang daliri, at biglang nagawa ni Zhao Yufei na maging isang sacred king. Sa sandaling ito, idinilat ni Zhao Yufei ang kanyang maningning na mga mata at tumingin sa dalawa sa langit habang tila may naramdaman siya. Anak, bumalik ka sa ancient spiritual race. Doon ka nararapat. Umalangaw-ngaw ang boses ng matanda sa langit at lupa. Ancient spiritual race. Ancient desolate realm of gods. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zhao Yufei. Malinaw na alam din niya ang tungkol sa ancient desolate realm of gods. Ayon sa kanyang bloodline, ang dalawang ito ay malamang na mga eksperto mula sa ancient desolate realm of gods na may bloodline na spiritual race, at napunta sila sa dimensyong ito para ibalik siya sa ancient spiritual race. Isang mainit na sensasyon ang lumitaw mula sa bloodline ni Zhao Yufei na parang gusto talaga nitong pumunta sa ancient desolate realm of gods at bumalik sa ancient spiritual race. Si Kunyon at ang mga mula sa Grand Imperial Hall ay naging puno ng selos at inggit. Hindi nila inaasahan na ang dalawang true god na ito mula sa ancient desolate realm of gods ay dumating para kunin si Zhao Yufei. Sa bloodline ni Zhao Yufei, magagawa niyang maging Diyos kaagad kung papasok sila sa ancient desolate realm of gods. Ayokong pumunta ngayon. Nag-alinlangan sandali si Zhao Yufei bago sumagot. Pagkatapos ay lumingon siya kay Zhao Feng at tumingin sa kanya ng may pagmamahal at pag-aalinlangan. Malinaw na talagang gustong pumunta ni Zhao Yufei sa ancient desolate realm of gods. Ano? Hindi nakaimik si Kunyon, at ang mga mula sa Grand Imperial Hall ay natigilan at natulala. Walang sino man sa kanila ang umasa na tatanggihan ni Zhao Yufei ang imbitasyon ng isang tunay na Diyos mula sa sinaunang desolate realm of gods. Tinanggihan ni Zhao Yufei ang gayong kapalarang lumalaban sa langit.
Kailangang malaman ng isa na ilang dosenang milenyo na ang nakalipas mula noong ang huling tao mula sa Continent Zone ay nagtagumpay na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Ano, ikaw? Ang ekspresyon ni Yuan Long ay kapansin-pansing nagbago sa hindi makapaniwala. Ang babaeng ito mula sa mahinang sukat na ito ay tinanggihan ang kanyang amo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda ng damapo ang kanyang tingin kay Zhao Fang. Malinaw niyang masasabi na tinanggihan siya ni Zhao Yufei dahil sa lalaking ito. Napakalakas. Sa isang iglap, naramdaman ni Zhao Fang na, bukod sa kanyang God Spiritual Eye, nakita ng elder ang buong katawan niya. Dama po ang tingin ng matanda sa kaliwang mata ni Zhao Fang, at nagulat siya. Tao, maaari ka ring sumama sa amin sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sabi ng matanda na may malabong ngiti. King of Gods, Kabanata 1138. Pagpapakalma. Tao, maaari ka ring sumama sa amin sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sabi ng matanda na may malabong ngiti. Sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto niya na ang aura ng Ancient Origin sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay napakayaman. Si Zhao Fang ay may matibay na pundasyon at sa katunayan ay bahagyang mas malakas kaysa sa ilang mga tao ng parehong paglilinang sa Ancient Desolate Realm of Gods. Mula sa kanyang pananaw, ang tanging kapintasan ni Zhao Fang ay ang kanyang bloodline ay masyadong mahina, ngunit si Zhao Fang ay may kakaibang katawan ng kaluluwa na bumubuo sa kapintasang ito. Ang mas ikinagulat ng elder ng spiritual race na ito ay hindi siya makakita sa mata ni Zhao Fang. Ano? Ang mga katabi ni Zhao Fang at maging si Zhao Fang mismo ay nataranta. Ang swerte ni Zhao Fang ay napakabuti. Hindi makapaniwala si Kun Yun na ang isang elder mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ay magsasabi ng ganito. Ang pagpasok sa Ancient Desolate Realm of Gods ay isang alamat para sa lahat ng nasa Continent Zone, ngunit para sa elder na ito ng spiritual race, para bang ang pagpasok sa Ancient Desolate Realm of Gods ay isang napakaliit na bagay. Lahat ay tumingin kay Zhao Fang ng may inggit at selos. Sa partikular, ang puso ni Demigod Tai Chi ay napakagulo. Ang kanyang pagkamuhi kay Zhao Fang ay napakalakas, at nais niyang patayin si Zhao Fang. Sa talento ni Zhao Fang, kung papasok siya sa Ancient Desolate Realm of Gods, hindi masusukat ang kanyang hinaharap. Sa sandaling ito, bukod kay Zhao Fang, lahat ay nag-iisip tungkol sa pagmamakaawa sa elder na ito na dalhin din sila sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano. Master. Nagulat din si Yuan Long. Ano ang silbi ng pagdadala ng isang normal na tao mula sa mahinang dimensyong ito na walang sinaunang bloodline sa Ancient Desolate Realm of Gods? Brother Fang. Tuwang-tuwa si Zhao Yufei at ipinakita ang isang ngiti na makapagpapakilos sa puso ng sinumang lalaki, ngunit nang tumingin siya kay Zhao Fang, napagtanto niya na tila hindi masyadong masaya si Zhao Fang. Naunawaan kaagad ni Zhao Yufei. Hindi niya naisip ito. Siya ay pagiging makasarili. Yufei, dapat sumama ka kay senior. Natahimik sandali si Zhao Fang bago nagsalita kay Zhao Yufei sa tono ng paghingi ng tawad. Kung si Zhao Fang ay makasarili at pumunta sa Ancient Desolate Realm of Gods, kung gayon ang Hall of Gods na kanyang itinayo ay kukunin ng Grand Imperial Hall, at ang Grand Imperial Hall ay hindi papakawalan ang sino mang may kaugnayan sa kanya. Marami ring puwersa sa Lord Dynasty na malalim na konektado sa Hall of Gods, at kapag umalis si Zhao Fang, sasapitin din sila ng sakuna. Higit pa rito, nilikha ni Zhao Fang ang Hall of Gods para sa isa pang dahilan, upang ganap na kontrolin ang Nanlinsi. Noon lamang niya ganap na maprotektahan ang kanyang bayan, ang Azure Flower Continent. Ano? Si Zhao Fang talaga. Ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit ay nabigla habang nakatitig kay Zhao Fang. Naghinala siya na mali ang narinig niya. Alam ng brat na ito na tiyak na guguluhin ng Grand Imperial Hall ang Hall of Gods, ngunit pinili pa rin niyang manatili. Ang Demigod Dragon Emperor ay naguguluhan at nabigla. Sino ang mananatili at pipiliing harapin ang panganib kapag maaari silang makatakas, lalo na sa isang lugar na mas mahusay? Si Kun Yun at Nan Gongsheng ay tumingin din kay Zhao Fang nang may pagtataka. Nagulat si Yuan Long. Hindi niya inaasahan ang isang tao mula sa mahinang dimensyon na ito na tatanggihan ang imbitasyon ng kanyang amo.
Ito ay katulad ng isang palaboy na tumatanggi sa masaganang pagkain. Isang ngiti ng panunuya ang ipinakita ni Yuan Long. Mula sa kanyang pananaw, ang mga kilos ni Zhao Fang ay sobrang pipi, at walang gamot na makapagliligtas sa kanya mula doon. Brother Fang, hihintayin kita sa Ancient Desolate Realm of Gods. Pinunasan ni Zhao Yufei ang basa sa gilid ng kanyang mga mata at tumingin ng malalim kay Zhao Fang. Nakita na niya na gagawin ni Zhao Fang ang desisyong ito. Senior, paumanhin talaga. Ang junior na ito ay may mga kailangan pang asikasuhin dito. Yumoko si Zhao Fang nang may paggalang sa elder na ito ng spiritual race at nagbigay ng malaking diin sa mga huling salita. Pagkatapos ay tuminjin si Zhao Fang sa mga mula sa Grand Imperial Hall pagkatapos iangat ang kanyang ulo. Ang dalawa mula sa spiritual race at si Zhao Yufei ay agad ding tumingin kay Demigod Dragon Emperor at kasama. Nanginginig ang katawan ng apat na ito mula sa Grand Imperial Hall, at bumuhos ang malamig na pawis mula sa kanilang mga noo habang ang takot sa kamatayan ay kumalat sa kanilang mga katawan. Itinuring ng mga eksperto mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ang mga nilalang na hindi mula sa Ancient Desolate Realm of Gods bilang mga langgam at walang pakialam kung nabubuhay man sila o hindi. Sa sandaling ito, dalawang eksperto mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ang dumating para kay Zhao Yufei. Hanggat nagsasalita si Zhao Yufei, tiyak na papatayin ang apat na ito. Zhao Fang, kung mayroon kang anumang kailangan mo, tutulungan ka ng Grand Imperial Hall sa abot ng aming makakaya. Napangiti si Demigod Dragon Emperor at nagpanggap na may magandang relasyon siya kay Zhao Fang. Ang tatlo pa, maging si Demigod Tai Chi at Sacred King Feather Spirit, na napupuot sa lakas ng loob ni Zhao Fang, ay ngumiti din at sinubukang makuha ang magandang panig ni Zhao Fang. Sa kalangitan, malamig na humagulgol si Yuan Long sa pang-aalipusta at iniunat ang isang puting malakristal na braso. Weng! Boom! Nayanig ang langit at lupa nang ang isang nakakatakot na layunin ay agad na nakakuha ng kontrol sa kalapit na espasyo. Ang paligid ng apat na miyembro ng Grand Imperial Hall ay tila nagyelo. Maging ang Demigod Dragon Emperor ay hindi makagalaw, at hindi niya mailabas ang kanyang divine sense. Sa isang iglap, ang lahat sa loob ng kanilang katawan ay nagsimulang magkristal. Maging ang espasyo mismo ay nagsimulang magkristal sa kanilang paligid. Kung magpapatuloy ito, ang lahat ng nasa hanay ay magiging mga blok ng kristal. Nakakatakot na kapangyarihan, ang taong ito. Tumalon ang puso ni Demigod Dragon Emperor, at lubos siyang nabigla. Ang taong ito na nagngangalang Yuan Long ay mas malakas kaysa sa True God Tianfa. Gayunpaman, ito ay makatwiran. Si Yuan Long ay mayroong bloodline ng spiritual race, na nasa ika-19 na ranggo sa 10,000 ancient races. Siya ay isang nagniningning na kababalaghan kahit na sa Ancient Desolate Realm of Gods. Mahirap isipin kung anong uri ng paglilinang mayroon ang kanyang amo. Isang pakiramdam ng panganib sa buhay at kamatayan na hindi pa nila naramdaman noon ay bumalot sa apat mula sa Grand Imperial Hall. Yuan Long, tayo na. Bahagyang tumingin sa kanila ang matanda na para bang may tinitingnan siyang langgam o isang patak ng tubig. Wala siyang pakialam. Hihihi, sige. Ibinaba ni Yuan Long ang kanyang braso habang tumatawa. Boom! Pang! Ang crystallized na dimensyon ay agad na nabasag, at hindi mabilang na mga tipak ng kristal ang lumutang sa hangin. Salamat dahil hindi mo ako pinatay, Senior. Ang Demigod Dragon Emperor ay lumuhad sa lupa at sinabing may takot. Plop! Ang Sacred King Feather Spirit at ang Sacred King na nakasuot ng Phoenix ay bumagsak sa lupa sa tabi ng daloang Demigod. Walang bakas ng anumang aura mula sa kanila. Nanginginig ang mga mata ni Demigod Tai Chi habang gulat na nakatingin sa dalawang Sacred Kings na nasa tabi niya na namatay. Kung saglit lang tumigil si Yuan Long, baka ganoon din siya. Tumindig ang balahibo ni Nan Gongsheng at Kun Yun habang nakatingin sila sa dalawang miyembro ng spiritual race na may takot at paggalang. Sa kalangitan, ang katawan ng elder ay nagpakita ng nakakasilaw na banal na liwanag na tumakip kina Yuan Long at Zhao Yufei. Weng! Isang mahinang kaguluhan ang nagmula sa pinakasentro ng Fan Universe. Weng! Isang kakaibang spatial undulation ang lumitaw sa paligid ng trio. Brother Fang, gawin mo ang kailangan mong gawin ng mabilis.
Kinagat ni Zhao Yufei ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga pilikmata ay pumipitik habang ang kanyang mga mata ay natubagan. Shua! Nagsimulang kumupas ang mga figure ng tatlo sa kakaibang pag-alo ng espasyo hanggang sa tuluyang mawala. Nagsimulang kumalma ang langit at lupa pagkatapos umalis ang mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods at Zhao Yufei. Tara na! Sabi ni Demigod Dragon Emperor sa malalim na tono bago kinuha ang katawan ng dalawang Sacred Kings at umalis sa Hall of Gods. Tinitigan ni Demigod Tai Chi si Zhao Fang bago naging isang bahid ng puting liwanag at naglaho sa kalangitan. Maaari silang bumalik ngayon. Nagmensahe si Zhao Fang kay Bi Qingyu. Sa kabutihang palad, sinabihan niya ang iba pang miyembro ng Hall of Gods na umatras bago dumating ang mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kung hindi, ang mga miyembro na may mababang kultibasyon ay maaaring nadurudge ng aura ng dalawang True Gods. Bumalik sa normal ang Hall of Gods makalipas ang isang araw, at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito sa Great Gunlord Dynasty. Ang mga demigod ng Grand Imperial Hall na nagpunta sa Hall of Gods ay bumalik na may matinding pinsala, kabilang ang Demigod Dragon Emperor. Ang Sacred King Feather Spirit at Sacred King Phoenix Righteousness ay namatay. Ang resultang ito ay nagulat sa buong Great Gunlord Dynasty. Wala sa mga puwersa sa Panginoong Dinastiya ang nag-alinlangan sa katotohanan nito, ngunit pagkatapos ay kumalat din ang isa pang balita. Ang mga eksperto ng spiritual race mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nagpakita sa Hall of Gods at kinuha si Zhao Yufei. Bago sila umalis, sinaktan nila ng husto ang mga demigod at pinatay ang dalawang Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall. Ang balitang ito ay lubos na nagpasindek sa Lord Dynasty. Sa loob lamang ng ilang maikling taon, mas maraming eksperto mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ang lumitaw. Dahil dito, ang lahat ng demigod sa Continent Zone ay naging mas baliw sa pagpasok sa Heavenly Divine Realm. Bi Qingyu, mabilis na sanayin ang lahat ng mahuhusay na disipulo sa Mystic Light Realm at itutok ang lahat sa kanila. Nagmensahe si Zhao Fang kay Bi Qingyu. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang substandard God Crystals, mga mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm, at iba pang mga item, pagkatapos ay ibinigay ito kay Bi Qingyu. Ang Grand Imperial Hall ay hindi dapat gumawa ng anumang aksyon para sa isang sandali. Hulaan ni Zhao Fang sa kanyang puso nang pumasok siya sa pag-iisa sa Misty Spatial World. Ang mga eksperto mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nagpasigla rin sa kanya. Gusto ni Zhao Fang na pumunta sa maalamat na Ancient Desolate Realm of Gods at tingnan kung anong uri ng lugar iyon. Gusto niyang masaksihan ang 10,000 ancient races at makita ang maalamat na 8 Great God Eyes. Kailangan kong maglagay ng mas maraming pagsisikap kung hindi ay maunahan ako ni Yufei. Walang magawang ngumiti si Zhao Fang. Ang bloodline ni Zhao Yufei ay magiging mas dalisay pagkatapos pumunta sa Ancient Spiritual Race sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa puntong iyon, ganap na maipapakita ang bilis ng cultivation ng spiritual race, at sa talento ni Zhao Yufei, magagawa niyang maging rank 3 god man lang. Weng. Ang malakas na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay nagmula sa Lightning Soul Body ni Zhao Fang. Hindi mabilang na mga kaluskos ng puting kidlat ang dumagundong sa Sacred Lightning Body ni Zhao Fang at winasak ang lahat sa paligid niya. Sa ngayon, ang pangunahing focus ni Zhao Fang ay gamitin ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning para pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body. Siyempre, habang pinipino ang kanyang Sacred Lightning Body gamit ang God Tribulation Lightning, gumagamit pa rin si Zhao Fang ng maraming pag-iisip para linangin ang iba pang aspeto. Makalipas ang kalahating araw, nagsimulang magpahinga si Zhao Fang saglit. Kumain siya ng maraming mahalagang mapagkukunan upang mabawi ang kanyang mga pinsala, ngunit hindi siya tumigil sa paglilinang. Habang nagpapahinga, binago niya ang kanyang focus sa pag-unawa sa iba't ibang layunin. Whoosh! Ang tatlong bunga ng baging ay lumitaw sa harap ni Zhao Fang, at isang makapal na layunin ang tumakip kay Zhao Fang. Sa tuwing ang kanyang pag-unawa sa mga layunin ay umabot sa isang bottleneck, ibinalik ni Zhao Fang ang kanyang focus sa pagpino sa kanyang Sacred Lightning Body. Dahil paulit-ulit niyang ginamit ang kanyang iba't ibang mapagkukunan, nagsimulang hangina ang mga epekto nito, kaya paminsan-minsan ay pumapasok din si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm at magpapatuloy sa pagmamanman sa paligid.
Dadagdagan niya ang bilang ng kanyang mga espiritual na alagang hayop at palalawakan ang kanyang teritoryo. Sky Lightning Hell Refined Grass, Evil Swamp Earth Crystal Rock, Heaven Wind Jade Bamboo. Ang mas mahalagang mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm ay lumutang sa harap ni Zhao Fang. Ipinalibot ni Zhao Fang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body para sumipsap ng enerhiya mula sa mga halamang gamot na ito. Si Zhao Fang ay gumugol ng 1 taon sa pag-iisa. Sa panahong ito, hindi naisip ni Zhao Fang ang pagpaparami ng kanyang kultivasyon, pinili niyang pagsamahin ito sa halip. Isang araw, pumasok si Zhao Fang sa God Eye Dimension at naghanda na i-duplicate ang ilang sinaunang mapagkukunan na kailangan niya. Zhao Fang, gusto kitang makausap. Sa sandaling ito, nagsalita ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa isang sulok sa dimensyon.